Okay, good day. So I am Ian Charles Abernica. So today I will be interviewing my papa. So this is my papa Isidro Abernica, and I will interview him about the indigenous craft that he sees or observed during he is growing up. Okay, so ready na ka? Yes, ready na. Ready? Okay. So the question is, what indigenous craft do you remember learning or seeing growing up? So, sa'yo na nawa. Okay, pwede ra binsayon. Banig. Banig ang Kusga. banig. Okay, banig. Ang banig, hindi siya na mahimo ng banig. Ang na first tip na mamutol kang pandan. Pagputol sa pandan, imuhan nga anang kuha ng tunok. Okay. Pagkuha sa tunok, imuhan ng lilason. Lilas ba? Lilason. Lilason Okay. siya, lilas. Pagkalilas na siya, imuhan ng ibuwad. Buwad sa buwad sa init. una, lilason, sunod ibuwad. Okay, sunod. Pagkabuwad na, nagta na mga duha sa tulo ka oras. So, ni action na sa kamala, imo na ng tanggisan mo siya. Tanggisan. Tanggisan mo siya. Pagtanggis mo na siya, usog mo na buwad kadali lang. Tapos, imo na nga kanang hagkumon. Hagkumon siya. Imo itong paghagkom. Imo itong mag-init ka og tubig. Tubig ha? Init ka tubig. Butangan ito magpulog. Color red, green, yellow, green, no? Okay. So, yon ka banig. Banig imo ang nakitan gyud, nakitan. So, kana siya, what did the craft mean to your community? Unsa may mga purpose ana? So, ang purpose for hanap buhay. Okay, for livelihood. Livelihood. Once nga ibutang ko sa kaldero, ilunod ko siya, pabukalan, imo na po itong hawonon. Pag hawon niyo mo, imo na sa itong ibuwad. Pagbuwad ito, sumala na, pwede ka, maghiporma ka na, So, aside sa livelihood, ito pa may laing gamit ng panig based sa imong experience, based on your experience, sa pa may laing purpose. Gawa sa buhay. Dako tabang to sa tabang kalabi ng doon lagi kay sa panahon sa pagkabata. Kaya nagumana to siya, amo mo to ibaligya. Pag magbaligya, pero dili kay kamahalan. Barato lang. So makapalit na gagawin sa imong paliton, ibaligya doon ang isuki. Ibaligya to nimo sa mga nang tawana. Sa usa ka semana makaman ni tulo ka banig sa usa ka semana, depende sa bidakon. Doon na may size. May size na single, na double, na family. So kung family, dako to daghalin. Okay, so from this interview, I learned that indigenous crafts like banig weaving are not only practical but also hold deep cultural meaning. So they reflect the artistry and values and cooperation of the community. So this tradition reminds me or us of the importance of preserving our culture and appreciating the skills that our ancestors developed. So it connects me to my roots and inspires me to value local craftsmanship like what my papa said. So thank you for this opportunity and time. So have a good day.